na parang feeling nyo merong humahad lang sa prayer nyo? O kaya naman na-try nyo na ba yung parang gusto nyo naman mag-pray pero tinatamad kayo? O kaya naman merong basta parang negative kayong nararamdaman when it comes sa prayer. Ayan. So sa gabing ito, pag-uusapan natin yung why the devil doesn't want you to pray. Bakit ba ayaw ng demonyo na nagpe-pray ka? Ayaw ng demonyo na uma-attend ka ng prayer gathering o prayer meeting, di ba? At pag-uusapan natin ngayon yung Satan's strategies against prayer. Nang sa gayon, di ba? Sabi nga ng Bible that you shall know the truth and the truth shall set you free. Kaya pag nalaman mo tong katotohanan na to, hindi ka na madadaig ng kaaway, di ba? Hindi ka na niya may isahan kasi lamang ang may alam, di ba? So, yan. So, babasahin muna natin yung Ephesians 6:10-20. Sabi diyan, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. 11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. 14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, and above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Hanapin nyo nga yung nag-a-alarm na yun. Kanina pa yun. Sorry. Sorry po, Pastor. Ayan. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. 19, and for me, that utterance may be given to me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. And last verse, for which I am an ambassador in Christ, that in it I may speak boldly as I ought to speak. So, yan yung verse na patungkol nga, 'di ba, sa armor of God. Tapos nagsasabi na dapat parang in all occasions mag-pray tayo in the Spirit. Tapos talagang ini-encourage tayo na i-put on natin yung the Lord Jesus Christ, 'di ba? So ngayon, wag na nating patagalin. Bakit ba ayaw ng demonyo na manalangin ka, 'di ba? Una, Satan hates prayer because prayer has great power. Alam naman natin 'to, 'di ba? Na ang pananalangin nagbibigay yan ng kapangyarihan sa iyo. 'Di ba? Kaya ayaw ng demonyo na manalangin ka kasi alam na alam niya kung ano yung susunod na mangyayari. Alam niya na gagaling ka na, alam niya na madi-deliver ka, alam niya na magiging successful ka sa gagawin mo, alam niya na mangyayari yung destiny ng Panginoon sa buhay mo, di ba? Kaya to the best of His ability, ginagawa niya lahat ng paraan para pigilan ka sa pagpe-pray mo, di ba? Pero sabi mo nga sa katabi mo, pero hindi tayo papayag. Sabi mo, di ba? Magpe-pray tayo. Sabi mo, magpe-pray tayo. Okay? Kaya tingnan nyo, napansin nyo ba yung James 5:13-17? James 5:13-17. Ano sabi doon? Verse 13, is anyone among you suffering? Yan, let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. 14, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Tapos 15, and the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he has committed sins, he will be forgiven. 16, confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. 17, Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. So anong napansin nyo na paulit-ulit na sinasabi doon? Pray, prayer, prayed, praying, di ba?
So, paulit-ulit sinasabi, pray, 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 pray. Di ba? Kasi bakit? By the power of prayer kasi, sickness is healed. Di ba? The power of prayer through faith in Christ, forgiveness is granted. Sino dito taas kamay gustong mapatawad? Di ba? Lahat naman tayo gusto nating mapatawad, di ba? Gusto rin nating gumaling. Gusto nating hindi lang gumaling, kundi maging healthy na. Amen? Di ba? Yun ang goal natin dapat dito. Hindi lang healed, kundi healthy. Amen? Kasi pag sinabing healthy, ayan, di ba? You are walking, di ba, in good health 24/7. Di ba? Maayos ang pagsasalita mo, hindi ganto. Di ba? Maayos ang lakad mo, hindi iika-ika. Di ba? Maayos ang diet mo, hindi kung ano-ano, di ba? Kumbaga, hindi ka lang panay lugaw o kaya naman Quaker Oats kasi okay lahat ng pakiramdam mo. Okay? Amen? Sinong gusto ng ganon? Amen. Kaya dapat nagpe-pray tayo. Sabi nga, the passage from James reminds us that even rain is dependent on prayer. Sipin nyo maigi yun, di ba? Na kahit ulan, nakadepende, di ba, sa pananalangin. At nakita yan sa buhay ni Elijah. No wonder, James 5:16 says, the prayer of a righteous man is powerful and effective. At ako, naniniwala ako, hindi lang ito literal na ulan. 'Di ba? Yung ulan din ng pagpapala ay nakabatay din sa pananalangin mo. Amen? Sino dito gustong ulanin ng pagpapala? Bagyuhin ng pagpapala, 'di ba? Bahain ng blessing, 'di ba? Amen, 'di ba? Yung testimony nga ni D.L. Moody, 'di ba? Na siya na yung nagsasabi, Lord, tama na, nalulunod na ako sa blessing. Parang ang sarap naman ng ganon, di ba? Na Lord, tama na, yung mga bata, ang dami ng mga regalo, di ba? Parang ganon. Lord, ang dami, umaapaw na yung libo ko dito. Di ba? Maganda yung ganon, di ba? Parang yung baha ng pagpapala. Ngayon, mangyayari yon kapag nananalangin tayo. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, take note, kapag nananalangin tayo. And also, in spiritual warfare, prayer is the secret resource of the Christian. The power of prayer wilts Satan. Ibig sabihin ito daw yung great resource, 'di ba, ng Kristiyano. And actually, 'di ba, dapat daw kapag meron tayong pinagdadaanan o kinakaharap, hindi daw prayer ang last resort natin, kundi ito ang first priority natin, 'di ba? Ang pananalangin. Hindi yung kung kailan hulin na ang lahat, kung kailan wala ka nang magawa, doon ka na lang magpe-pray. Kasi the power of prayer wilts Satan. Ibig sabihin nito, siya yung tumatalo kay Satanas. Kaya alam nyo, ang takot lang kay Satanas, yung hindi nagpe-pray. Diba? Pero kapag prayerful Christian ka, hindi ka takot kay demonyo, ay kay devil, ay kay Satanas. Diba? Bakit? Kaya mo siyang sipain, kaya mo siyang i-cast out, diba? Sabi nga ni Robert Slardon, casting the devil is fun. Sabi nga gano'n. Diba? Parang dapat daw yung pagka-cast out daw ng demonyo, para sa'yo, fun siyang ginagawa. Parang parang kanina sabi ni Yesha tsaka ni Shemi doon namin kasi nilatag niya yung sofa bed namin tapos yung talon sila ng talon, sabi ni Shemi kay Yesha, this is so fun. Sabi, nung bata kami, parang ang term lang namin, ang saya. Sa kanila, this is so fun. Nakakaasar yung mga bata. Ang gagaling mag-English eh. Ayan, di ba? Pero yun nga, dapat yung mga casting out of the devil, di ba? Parang fun para sa atin. Bakit? Kasi, ang galing, di ba? Kasi nga, tama naman yun, biblical naman yun, di ba? Kaya nga sabi ni Jesus, huwag kayong masisiyahan kung nagsisisuko sa inyo mga demonyo, di ba? Masiyahan kayo dahil nakasulat ang pangalan nyo sa aklat ng buhay. Amen? Pero yun, bonus nga yun, di ba? Na ang saya-saya, wow, Jesus name, di ba? Kumbaga parang sumusunod sa'yo yung demonyo. Bakit? Kasi, pray ka ng pray. Kaya nga sabi ni William Cowper, sabi niya dito, Satan trembles when he sees even the least of saints or on their knees in prayer. Di ba? Kaya ibig sabihin, parang sabihin mo mang least yan, sabihin mo gaano man kaliit yan. Di ba? Pero kung laging nakaluhod yan, kakatakutan yan ng demonyo. Ang kinakatakutan kasi ng demonyo, hindi yung anlalaki ng muscle. Di ba? Hindi yung antatangkad. Kundi ang kinakatakutan ng demonyo, yung laging lumuluhod sa pananalangin. Di ba yung tipong kapag gumigising yan, kinakabahan na yung demonyo. Bakit? Kasi ayan na naman, gigising na naman si Ella. I-rebuke na naman tayo niyan. Di ba? Dapat ganon.
ganon ang mga nararanasan natin. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat ganon ka. Okay, so una, Satan hates prayer because, di ba, there is power in prayer. Pangalawa, ito lang, dalawa lang naman to. Satan hates prayer because prayer brings glory to God. Amen? Ang pananalangin pala, it brings glory to God. Meaning to say, naluluwalhati ang Diyos kapag nananalangin ka. Kaya tingnan mo, nung nag-decide ka pa lang na mag-prayer meeting ngayon, sino na ang naluwalhati? Ang Diyos. Di ba, akala nyo, minsan may mga pagkakataon na gano'n na dahil sa regularity ng ginagawa mo o sa pagiging casual, akala mo walang nangyayari. Pero hindi. Bawat decision mo na pumunta sa prayer meeting, prayer gathering, di ba? It brings glory to God. Di ba? Amen? Di ba? Naluluwalhati ang Diyos. Di ba? Tingnan nyo mga anghel. Si Alona, nasa prayer meeting. Di ba? Magbunyi tayo ngayon. Di ba? Purihin ang Diyos. Di ba? Akala nyo, si pastor lang yun nagse-celebrate, di ba? Maghanda tayo. Andito si Shai sa prayer meeting. Isang napakalaking himala. Di ba? Hindi naman kumbaga parang hindi naman tao lang yung nag-glorify, di ba? Sa ganoon na sisiyahan, kundi ang Diyos din. Amen? Kasi alam niyo kung bakit? Ito Satan's downfall came because he coveted God's glory. Nalala niyo yun? And whenever we pray, God is glorified. Di ba? Kapag nananalangin ka, si Lord na itataas yan, nag-glorify yan. Kaya ang demonyo ayaw na ayaw. Naku, nananalangin na naman si Gabi. Diba? Tingnan mo, pagkatapos na naman, ang lakas-lakas na naman yan. Diba? Kasi kapag hindi tayo nananalangin, natutuwa ang demonyo. Hindi nananalangin si Dimple. Tingnan mo, maya-maya, emotional na yan. Iyak-iyak yan kapag sinabihan ganito, sa ganyan. Diba? Pero kapag si Dimple ay nananalangin o bawat isa sa inyo, di ba, nagiging malakas kayo. Kaya kahit anong sabihin ng tao o sabihin ng sino man sa inyo, makita nyo anong my day nito, ganyan, hindi ka na-hurt agad. My day, wala, hindi ako na-hurt dyan. Di ba? Wala lang sa'yo. Bakit? Kasi ang tatag mo. Di ba? Amen? Naniniwala ka doon? Sabi mo sa katabi mo, ang tatag mo. Ayan. And so, sabi niya, acknowledge our total dependence on Him. Alam niyo ba yon? Na kahit nga daw yung paghingi, diba? Pero kapag nagpe-pray ka, di ba? Tapos may gagawin ka, yan, doon nag-glorify si Lord. And kapag nangyari yung tagumpay na yon, mas mag-glorify siya. Bakit? Kasi alam na alam mo sa sarili mo na yung tagumpay na yon ay hindi galing sa'yo, kundi sa Diyos. Amen? The battle belongs to the Lord, and the victory is ours. Diba? Kaya tingnan niyo yung Revelations 5:8-9. Yan ang sinasabi niya dyan. Now, when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Diba? Na yung palang hawak-hawak nilang yon, mga pananalangin natin yon, mga prayers natin yon. And they sang a new song, saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation." Pero isipin nyo, kung walang incense na yon, di ba, hindi kompleto ang worship dyan sa langit. Di ba? Pero anong nakakapagkumpleto ng worship nila sa langit? Yun yung mga prayers natin. And God is being glorified kapag nananalangin tayo. And sabi nga ng Revelation 8:3, "Then another angel, having a golden censer, came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne." Naalala niyo yun nga yung picture o yung din drawing ng Koreana na nakapunta sa langit. Di ba, na kahit daw sa langit pala, magpe-pray din tayo. Di ba? Kasi yun ang nakakalugod sa Panginoon. Ang prayer, kasama siya ng pag-worship. Di ba? Kaya hindi kompleto, kumbaga kung ang tingin niyo sa kanta o sa worship, hindi kompleto ang service pag wala yun. Ganon din ang service. Ganon din ang mga paglilingkod natin sa Panginoon.
Isipin nyo, walang opening prayer, walang pastoral prayer, walang prayer bago mag-preach si pastor, 'di ba? Walang closing prayer, walang prayer sa pagkain. 'Di ba? Isipin nyo, 'di ba? Walang pagluluwalhati sa Diyos kapag walang prayer. 'Di ba? So, 'yun yung ibig sabihin. Bakit daw galit ang demonyo sa prayer? Una, prayer has power. Sunod, prayer brings glory to God. Dalawa lang 'yon. Tapos sunod naman, ano yung mga ginagawa tuloy ng demonyo para hadlangan ka sa pananalangin? Una, 5 lang to. Una, one effective strategy of Satan is to try to convince the Christian that prayer isn't really necessary. Yan. So isang strategy niya yan, na ipaparealize niya sa iyo o sasabihin niya sa iyo, hindi mahalaga ang prayer. Hindi mo kailangan yan. Di ba? Kaya sino sa inyo ang aminado, kailangan nyo ng prayer? Di ba? Maganda kung ganyan yung attitude nyo. Pero kung ang attitude nyo kasi ay kagaya nito, ayan, si Samson, naalala nyo si Samson, na siya talaga pinanganak siya, dedicated siya kay Lord. Alam niya ang kapangyarihan ng prayer. Pero, yung large amount ng buhay niya, maraming pagkakataon, makikita mo talaga siya, hindi siya nananalangin. Kaya siya yung nagkaroon ng Mr. Sunrise, siya yung tinawag na Mr. Sunrise, Mr. Sunshine, pero naging Mr. Sunset din siya. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng downfall. 'Di ba? All because hindi siya nagpe-pray. And sabi nga, kahit nga sila Ate Beck noon, sila Bishop, talagang lagi kaming sinasabihan noon, na alam nyo kung kailan daw magkakaroon ng downfall o pitfall ang mga Kristiyano, kapag ang mga Kristiyano ay hindi na nananalangin. Just like, di ba, Samson, akala niya sa susunod niyang pagkalag sa mga tali, di ba, ganun pa rin. Di ba? Hindi niya alam, di ba, na nawala na sa kanya. Ang term nga ng Bible, di ba, na nag-left sa kanya yung anointing, yung presence ni Lord. Di ba? Kaya wag natin yon, di ba, maranasan na dahil hindi tayo nagpe-pray, hindi natin, kumbaga mapapansin, na wala na pala yung presensya ng Diyos sa buhay natin o yung anointing. Pero yun nga, kapag nananalangin tayo, lagi tayo magiging aware sa presence ni Lord. Diba? Kaya iwasan natin yon. Yung hindi ka na magpe-pray kasi feeling mo ang galing mo na. Yung hindi ka na magpe-pray kasi feeling mo ang talino mo na. Yung hindi ka magpe-pray kasi, diba, parang akala mo mamamanage mo na ang lahat. Diba? Kaya nga tayo, kapag nag-i-event tayo, anong sinasabi ko sa inyo? Diba? Pray kayo. Diba? Pag mag-i-event tayo, pray. Diba? Kasi the greatest preparation is prayer. Diba? Pero kung hindi mo ginagawa yon, hindi yun ang lifestyle mo, diba? Malayo ka pa sa kalooban ng Diyos. Malayo ka pa sa gusto ng Diyos. Kasi ang isang Kristiyano, lagi siyang nananalangin. Lagi siyang tumatawag sa Diyos. Diba? Ang prayer para sa kanya is necessary. Kaya halimbawa, ikaw yung Kristiyano na 10 years na, 15 years na, pero ang halaga pa rin sa'yo ng prayer meeting, ang halaga pa rin sa'yo ng OPM, ang halaga pa rin sa'yo ng prayer marathon, hindi kumpleto kapag wala ka doon. Yan, praise God. Palakpakan mo ang sarili mo. Hindi, di ba? Palakpakan mo si Lord sa buhay mo. Kasi, ibig sabihin, priority mo pa rin. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, priority mo pa rin dapat. Di ba? Kaya nung kahapon, sabi ni Ella, di ba, na nung mga hindi daw siya nakaka-attend ng prayer meeting, gawang nagkasakit siya, tsaka prayer marathon, iba daw talaga. Parang ibang-iba, parang may nawala daw sa kanya. Di ba? So, ganun dapat yung nararamdaman natin. Na kapag hindi tayo nananalangin, hindi tayo uma-attend ng ganito, ng ganyan, may nawawala sa atin. Amen? Amen? Di ba? Sabi mo sa katabi mo, prayer is necessary. Yan. Pangalawa, second strategy ng demonyo, sabi, of the evil one against our prayer life is to make us feel unworthy to pray. Yan. Sino naman dito naranasan niyo yung ganon? Na gusto mong manalangin pero you feel unworthy. Parang feeling mo, hindi ka karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Feeling mo, ang dumi mo. Feeling mo, di ba, ang dami mong kalokohan, kabalbalan. Di ba? Tapos minsan, di ba, naalala niyo yung si Satanas, sabi nga ng Bible, di ba, he is the accuser of the brethren. Ang hilig niyang gawin is yung mag-akusa. Na ikaw, ganito ka, ganyan ka, huwag ka nang lumalapit sa Diyos, ha?
Diba? Yun ang ginagawa niya. Diba? Bakit? Si Karil eh. Huwag ka nang lalapit sa Diyos, ganyan-ganyan. Parang pinapa-realize niya sa'yo gaano ka kadumi. Diba? At minsan, alam niyo ba, ito makinig kayo maigi. Pang marunong, pang wise. Minsan, yung mismong sword of the Spirit mo, ang ginagamit niya against sa'yo. Diba? And alam niyo kung ano yon, yung sword of the Spirit na yun, o word of God, itong Psalm 66:18. Sabi dyan, diba? If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. Diba? Minsan ginagamit ng kaawayan para hindi ka mag-pray. Diba may kasalanan ka? Eh no, sabi sa Psalm 66:18. Diba? Talagang yung verbally talagang planchadong-planchado. Nilalagay niya yun sa utak mo. Tingnan mo, the Lord would not have listened. Nagkasala ka dyan, Rex. Kaya huwag kang maka-attend prayer meeting ka dyan. Diba? Pero, alam nyo, sa lahat ng mga nag-aaral ng Bible, sa lahat ng mga laging binubuklat ang Bible, that is not the end of the story. Bakit? Kung gusto mong magtuloy-tuloy ang connection mo, ang prayer mo sa Diyos, di ba? Kailangan mag-ano ka, yung parang i-look up to mo si Lord, the Messiah, di ba? Talagang tingnan mo si Lord bilang nagpapatawad. Di ba? Kasi nga, daw ang pantapat mo naman kapag yan ang sinasabi sa'yo ng demonyo. Ang pantapat mo dyan, mag-repent ka. Sabihin mo yung kasalanan mo sa Panginoon. Tapos ito, 1 John 1:9. Di ba? Sabihin dyan, hindi, magpe-pray pa rin ako. Bakit? Kasi sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen? Sino sa inyo sa ulo yan? Di ba? Tas minsan nga daw, tayo, sabi ni Ate Beck, pinuputol daw natin yan, yung verse na yan. Pero hindi natin napapansin yung salitang faithful. Di ba? Natapat ang Diyos. Di ba? Siya ay tapat na patawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya di ba yung All for Love, ang daming naiiyak doon pag kinakanta yon. Di ba? Kasi sabi nung lyrics doon? For how many times have I broken your heart, but still you forgive, if only I ask. Di ba? And how many times have you heard me pray? Prayed. Draw near to me. Di ba? Kaya yun yung at hindi lang yun. Pag nabasa nyo yung Psalm 68 naman, 19 to 20, hindi pa tapos, di ba? Kaya dapat pinapagpatuloy mo yung Psalm na yun. Kasi ang sabi naman ng Psalm 68, 19 to 20, but God has surely listened and heard my voice in prayer. Praise be to God who has not rejected my prayer or withhold His love from me. Di ba? Amen? Kaya yun yung wag mo agad yung parang tinatapos. Di ba? Ito yung message ni Lord sa akin. Psalm 68, ganyan. Di ba? Kasi wala na. Pwede mong tuldukan yung sarili mo pag ganun. Pero pag nagpatuloy ka pa, ay may sinasabi pala dito sa Psalm din mismo na dumidinig ang Diyos ng pananalangin. Kaya kapag may mga ganyan kang nararanasan, yung accusation, na wag kang di ba? Talinuhan mo. Ibig sabihin, demonyo yan. Excuse me. Na pumipigil sa'yo. Di ba? Na lumapit sa Diyos. Kasi ang Holy Spirit, gusto niya, lumapit ka sa Panginoon. Tsaka kahit kailan, hindi trabaho ng Holy Spirit ang mangondem. Ang trabaho niya, mag-convict. Di ba? Pero again, hindi nga natin to kailangan gawing lisensya para magpatuloy sa kasalanan. Kundi dapat, mas lalo pa tayo na magpursige na lumapit sa Diyos. Amen? Amen. Pangatlo, the third strategy of Satan against prayer is making us believe we have no ability to pray. Yan, sayang wala pa sila, Nash. Yan, kasi sabi nga dito, isa sa mga technique o strategy ng demonyo ay yung sabihin niya sa'yo, alam mo, hindi ka marunong mag-pray. Diba? Alam mo, wrong grammar ka. Diba? Sa pagpe-pray mo. Sino sa inyo yung ganon? Yung parang, yung dahil nga, minsan ka nang nagkamali sa pagpe-pray, diba? Yung imbis na, sabihin mo, salt and light,
naging salt and pepper. Di ba? Yung parang ganon. Yung parang dapat, Lord, I put your words into my mouth. Nasabi mo, Lord, put your words into my bunganga. Ganyan, di ba? Parang hiyang-hiya ka na. Di ba? Pero tatandaan natin that the only qualification, sabi nga dyan, no, or ability that anyone needs to pray is a heart that by God's grace is focused in saving faith on Christ. Amen? Yun lang ang kailangan mo. Yun ang qualification mo. Bakit? Kasi He is our intercessor. Because of Him, we can come boldly into the presence of our Heavenly Father. Dahil lang sa Kanya. Hindi dahil sa eloquence mo, sa galing mo, di ba, na magbigkas ng ganito, ganyan. Di ba? Tatandaan nyo, pagka ganyan yung sinasabi ng demonyo, ito ipaalala mo sa sarili mo. Next natin. Na nung nag-pray yung Pariseo, tapos yung tax collector, sino ang pinakinggan? Di ba? Yung tax collector. Di ba? Yung wala nga daw, sabi ng Bible, wala nga halos masabi. Di ba? Tapos ginaganon pa yung dibdib. Na Panginoon, patawarin. Di ba? Pero nung umuwi sila, sino ang dininig ng Panginoon? Yung tax collector. Hindi yung Pariseo na ang galing-galing, kunwaring manalangin. Di ba? No, Lord, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ako kagaya niya. Di ba? Hindi ako ganon. Mga ganyan, di ba? Kaya ang ending, mas pinakinggan pa yung tax collector. Kaya minsan, may mga ganon, lalong-lalo na sa mga bago, di ba natin na, kunwari, pinaglilid kayo ng prayer partner o kaya prayer circle, di ba? Huwag mo sasabihin, hindi pa po ako marunong. Di ba? Ayoko po. Di ba? Pag sinabi, oh, Raylene, ikaw mag-lead ng prayer. Di ba? Ayoko po kasi hindi pa ako marunong. Hindi naman kailangan na English. Di ba? Kahit barok yan. Pwede yan. Naintindihan ni Lord yan. The Lord take the meaning. Di ba? Lord, thank you for this food that you will brought to the stomach. Di ba? From the cows, no? Di ba? Thank you for the onion and the garlic and for the nanay who cook the meal in Jesus' name. Di ba? Kahit ganun, alam ni Lord ibig sabihin nun. Amen? Amen? Amen. Di ba? Kaya pag kunwari, sinasabi sa'yo na huwag ka na mag-pray, you have no ability to pray. Tatandaan mo na si Lord. Kahit nga bata di ba, na ano talaga ni Lord yan, yung parang naririnig siya. Hindi, kahit sabihin mong hindi perfect. Okay? Pang-apat, the fourth strategy of Satan against prayer is to try to make us put off prayer until later. Ayan. So, ayan, ingatan din natin yan. Bakit? Kasi, strategy ni Satan pag yung parang pinapa-realize niya sa'yo na mamaya na lang, o kaya naman, sinasabi niya sa'yo na huwag kang mag-pray ngayon. Bukas na lang. Di ba? Bakit? Kasi hindi mo alam. Di ba? May mga pagkakataon nga na gano'n, di ba? Yung parang, kunwari, nagpa-prayer request, pag-pray niyo po yung ko po kasi dinala po sa ospital. Kapag ginaganon kayo, parang, wag na kayo yung parang mag-intay pa ng OPM o prayer meeting bago nyo ipag-pray yun. Parang right away, pag natanggap nyo yung prayer request na yon, sabihin nyo agad sa Panginoon, di ba? Have a conversational prayer. Na sabihin mo, Lord, pagalingin mo po yung nanay niya. In Jesus' name, mawala po yung pagka-high blood, ganon-ganon, di ba? Hindi yung, sige, pagpe-pray ko yan. Di ba? Sa Friday ka pa pupunta sa church, di ba? Di ba? Kumbaga parang, dapat, manalangin ka na agad, okay? And yung dito nga, yung kwento nito, yung naalala nyo nga yung di ba, si Jesus, nagyaya siya sa mga circle of friends niya, di ba? Sa inner friends niya na, samahan nyo na lang naman ako mag-pray, di ba? Mag-OPM tayo, sabi niyang ganon. Tapos, hindi alam ni Peter, James, and John, di ba, na iko-crucify na si Jesus, na ipagkakanulo na ibebetray na ni, Judas, si Jesus, di ba? Parang kung alam lang nila, di ba, nanalangin siguro talaga sila noon. Nagtangs na sila ng marami, di ba, talagang nagbantay sila. Pero dahil ang iniisip nila ay marami pang pagkakataon, marami pa kaming prayer gathering, prayer meeting na gagawin, di muna kami magpe-pray, di ba, matutulog muna kami. And marami sa atin mga ganon, di ba, na
may pinagpe-pray ang Panginoon sa atin, di ba? Pinagpe-pray ka ngayon, Lord, pero sinasabi mo, Lord, next time na lang. Di ba? O kaya naman, di ka pupunta sa prayer meeting, o kaya prayer marathon, di ba? Kaya nga minsan daw, alam nyo, sana bumalik nga sa atin yung ganon, yung sensitivity, na kapag, kunwari, di ba, alibawa, may mga nababalitaan nga kasi tayo dito, di ba, na kabataan, natutulog siya alas 5 na ng umaga o alas 4. Parang kapag ganon, di ba yung syempre, mag-aano ka na, yung Lord, meron ka bang mensahe na pinaparating sa akin? Kasi pagka ganon nga daw, sabi ni Ate Beck noon, kapag hindi ka nakakatulog, ibig sabihin, pinagpe-pray ka ni Lord. Di ba? Huwag kang chat ng chat dyan kung kani-kanino at sa 5 babae, tapos sasabihan mong I love you. Di ba? Parang, huwag kang maggaganon. Di ba? Instead, sa halip, manalangin ka. Di ba? O kaya magbasa ka ng Bible. Di ba? Minsan, kasi may mga ganon yung parang, ay, nag-aano naman po ako. Di ba? Ang totoo, nanalangin ka ba talaga? Parang ganon. Kasi, yun nga yun, yung sagot sa insomnia, pananalangin, di ba? At pagbabasa ng Biblia. At minsan, hindi lang din naman natin pinoprocrastinate ang prayer natin dahil pagod tayo o antok tayo. Minsan, pinoprocrastinate natin yung prayer natin. Bakit? Kasi busy tayo. Yan, next natin yung picture. Di ba, na sa kabisihan, lalong-lalo na nga ngayon, di ba? Yan, dyan tayo mag-ingat dahil December na, pabisi na yung mga tao. Yun nga sa school nga, dun sa mga care group, pansin nga namin, ang busy na ng marami sa kanila. Kasi meron daw papasang ganito, meron daw ganito, ganyan. Kaya hindi na napapriority, di ba, yung mga gawain o yung care group. Pero, ano't ano pa man, gaano ka man ka-busy, dapat nga, ang una pa rin, si Lord talaga. Diba? Tsaka yun nga, ngayon pa lang, ipag-pray na natin yung December natin, nang sa gayon, hindi lang tayo sumabay sa mga kabisihan ng mga tao. Ay, uso ngayon ng mag-Christmas party, uso ngayon ng exchange gift, diba? Uso ngayon ng mga bakasyon, escapade, mga ganyan, diba? Makikiuso ka, ganyan. Kaya madalas, yun nga, nawawala ka sa gawain o sa mga prayer, pero hindi mo alam, nililibang ka ng demonyo, okay? Kaya kapag ganon, mas manalangin ka. Sabi mo, kapag pagod, manalangin ka. Sabi mo sa katabi mo, kapag pagod, manalangin ka. Kapag antok, manalangin ka pa rin. Kapag busy, manalangin ka pa rin. Diba? Kaya sana yung mga, ako natutuwa ako sa mga testimony ng mga estudyante natin dito, na mga working, na kahit working kayo o mga estudyante kayo, at marami kayong ginagawa, talagang pa rin, pinaprioritize nyo pa rin yung prayer meeting, di ba? Yung mga prayer gathering. Kasi tatandaan nga natin, ito ang success natin. Ito ang victory natin. Wala nang iba. Okay? And panglima, last na to, the fifth strategy is causing worldly cares and thoughts to drift through our minds. Ayan. So, pinupuno niya ng worldly things ang isip mo para hindi ka makapag-pray. Diba? Kaya tingnan nyo, wonder why, minsan o madalas, kung kailan ka na magde-decide na manalangin, halimbawa magpe-pray ka ngayon, biglang maiisip mong, ay, maglalaba nga pala ako. Diba? Ay, yung sinampay ko nga pala. Diba? Kung kailan ka magde-decide na lumuhod, mag-pray, bigla kang di ba, i-chat mo si ganto, si ganyan, ay, oo nga pala, ganyan. Hanggang di mo na nakaligtaan, hindi mo na nagawa yung pagpe-pray mong yon. Kasi bakit? Pinupuno ka ng demonyo ng worldly cares, tsaka worldly thoughts. Diba, naalala niyo yung yung sa 4 soils, na kaya hindi nakabunga yung kanilang seed doon, ay ninanakaw ng demonyo. Diba? Tapos yung isa, yung thorny, diba? Yung matinik, anong description ni Jesus sa kanya? Na dahil sa mga worldly cares, hindi siya makabunga. Ganon din sa pananalangin natin. Alam niyo, ang demonyo, diba, sa Word of God, diba, inaagaw niya yung seed. Ganon din daw sa prayer. Ayaw niyang tumuloy ka dyan, diba? Kaya dinidistract ka niya. Kaya minsan, diba, sa prayer marathon, may sinasabi si Ate Mer na ganon. Yung magugulat kami, uy, nakakatuwa naman.
tongues. Kaya taas kamay nang nakakapag-pray in tongues na. Yan, sipagan natin, mag-pray in the Spirit. Di ba? Kahit pasabihin mo, parang feeling mo, walang nangyayari. Di ba? Pero, yun nga, kapag nag-tongues ka, pag 30 minutes na yan, mapapansin mo, ay, ayan na, may nangyayari na. Nagiging on fire ka na ulit. Di ba? Tapos, pangalawa, we are to pray on all occasions. Yan. So, kapag merong strategy, ang kaaway, ano ang panlaban natin? We need to pray on all occasions. So, sino nakakaalam dito ng iba't ibang klase ng prayer natin? 'Di ba? Ilan ang alam nyo? 'Di ba? Praying in tongues, ano pa, conversational prayer, 30 seconds kneeling down, prayer circle, 'di ba? Faith declaration, faith confession, 'di ba? Aggressive prayer, Pentecostal prayer, 'di ba? Solemn o yung pagiging alone na prayer. Naintindihan? Marami. Prayer, prayer network. Prayer network, 'di ba? Yung mga ganon. Prayer in agreement, 'di ba? Prayer partner. Naintindihan? Ang daming mga iba't ibang mga prayer. Kaya dapat pray on all occasions. 'Di ba? Halimbawa, pinapila ka sa PL Moon, 'di ba? Ang haba-haba ng pila sa PL Moon hanggang Araneta, 'di ba? 'Di ba? Kumbaga parang wala kang dapat isipin o dapat gawin kundi manalangin. 'Di ba? Halimbawa, nagda-drive ka, pwede ka namang mag-tongues, 'di ba? Pwede ka mag-pray in the Spirit. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, kapag nagda-drive ako, lagi yang nakasara yung helmet, tapos nagtatangs na ako niyan. 'Di ba? And may mga pagkakataon nagda-drive ako pero kinakausap ako ni Lord kapag nagda-drive, 'di ba? So, pray on all occasions. Kapag may nasa jeep, 'di ba? Parang pagtingin mo yung driver parang walang gagawing mabuti, 'di ba? Mag-pray ka na, mag-pray in the Spirit ka na, 'di ba? Nang sa gayon langit ka pupunta. Dayon nga, kumbaga mag-pray ka. Kapag halimbawa nasa-sense mo na kumbaga in danger, 'di ba? Yung sinasakyan mo, mag-pray in tongues ka na. 'Di ba? Naalala niyo yung sino nga ba yung nakasama dito sa Tabor-Tabor? 'Di ba? Yung sila Pastor Mon, yung nawala ng preno yung jeep nila. Lahat sila pray, 'di ba? Kaya praise God, safe silang nakarating doon. Isipin niyo maigi sa mga case na gano'n na hindi marunong mag-pray yung mga nasa jeep, 'di ba? Kaya nauuwi sa aksidente. Kaya dapat pray tayo on all occasions. Amen. Kahit naghuhugas ka ng plato, naglalaba, mag-pray in tongues ka, 'di ba? Pwede ka naman i-anoint ni Lord sa paglalaba mo, 'di ba? Maging maputi lalo yung mga labada mo, 'di ba? Pwede ka rin i-anoint ni Lord sa pagluluto, 'di ba? Sarapan ni Lord for the first time ang niluluto mo, magkaroon ng himala. Pray on all occasions. Sabi mo nga, araw-araw, lagi-lagi, 'di ba? Mag-pray tayo. And also, pray with all kinds of prayer and request. Ito naman, ibig sabihin nito, pray with scriptures. Pray with prayer journal, di ba? Pwede kang manalangin. Halimbawa, kapag ang gulo ng isip mo, ilista mo muna. Di ba? Ang dami mong iniisip, lista mo muna. Yung mga ipagpe-pray mo. Pag-pray mo si teacher Veronica, na wag nang masungit. Pangalawa, pag-pray mo yung science mo, project. Pangatlo, pag-pray mo yung babayaran mo sa Christmas party. Pang-apat, yung outfit, yung costume mo sa Christmas party. Yan, kung magko-costume ka. Diba? Hindi yung, ang dami iniisip niya, ang dami. Diba? Ipag-pray mo. Tapos magugulat ka, at the end of the day, diba? Isa-isa na inaano yun ni Lord. Sinasagot ni Lord yon yung prayer mo. Amen? Sino sa inyo, nagkaroon kayo ng faith goals itong 2023? Tapos ngayong December, nakita nyo, ay, ang galing, merong na-check, di ba? Kaya dapat nagkakaroon ng prayer journal, prayer book, di ba? Ganon din kahit sa mga boys natin na nakokornihan sila pag prayer journal. Girls lang nagpe-prayer journal, pastor. Di ba? Pero hindi, kailangan i-record mo. Di ba? Kaya tingnan nyo, pag pinag-testimony kayo, papasalamat ako kay Lord kasi walang maalala kasi hindi nagjo-journal, hindi nagre-record, di ba? Kahit nga sa cellphone natin, di ba? Pwedeng i-record yan, di ba? Ito, praise report. Binigyan ako ni Gabi ng ganito. Binigyan ako ni Nicole ng gummy worms. Binigyan ako ng ganyan. Di ba? Kaya, marami kang pagpapasalamat kay Lord. Amen?
Amen. So, review na tayo. Una, bakit daw hine-hate ni Satan ang prayer natin? Kasi it has great power. 'Di ba? Na alam nyo ba na kapag nanalangin Amen. So, ayan yung Satan's strategies against prayer. So, ngayon, ang prayer request ko sa pagpe-pray natin ngayon, pag-pray na natin ngayon yung December pa lang na mga gagawin natin. Yan. Unang-una, pag-pray nyo yung simbang gabi, di ba, na maging mga glory night yon, yung simbang gabi. First time, wala tayong puputulin sa simbang gabi, palakpakan natin si Lord. Yan. Di ba dati kasi 7 yung simbang gabi natin. Ngayon, 9 talaga. Wow, 9. Kaya ba? Amen? Kaya yan. By faith, di ba? By the grace of God. Di ba? Kaya. Tapos, pag-pray na natin yung makumpleto na yung give a gift na budget. Di ba? Claim natin. Tayo, yung ma-exceed natin, yung target. Magkano ba kailangan natin? 100,000. Ayan. So, yun. Claim na natin yon. Tapos, pag-pray natin yung kalooban ni Lord sa magdaong. 'Di ba? Kung mabenta na ba 'yon, so magkaroon na ng buyer. Tapos yan. Kasi tinatanong ako nila mama kung gusto ko daw bumalik doon, parang hindi na ako makasagot eh. Parang ayoko na rin eh. 'Di ba? Kasi gusto natin 3-story building na. Amen. Yeah, tapos yun nga. Tsaka basta yun yung natin. Tapos pag-pray natin na magsibalikan na yung mga kapatiran natin. Sino man sa inyo ang may alam na may sakit ngayon, di ba? So, ipag-pray natin ngayon sila. Yan. Okay? Amen? Amen. Tapos yun, pray for continual strength ng mga pastor, di ba? And at the same time, yung kalooban na ni Lord sa atin sa 2024. Ngayon pa lang, tanongin nyo na si Lord, Lord, anong papagawa mo sa akin sa 2024? Di ba? And let us pray continually.